Naranasan mo na bang matanggal agad ang CGM sensor? Nakakainis pero nandito ako para tumulong. Sa loob ng 5 taon, sinubukan ko iba-ibang CGM at nakausap ang daan-daang gumagamit para malaman kung paano napapatagal ang mga sensor ng hanggang 15 araw. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 simpleng pero epektibong hakbang para masiguradong tatagal ang susunod mong Freestyle Libre Dexcom o kahit anong sensor na mas matagal. Bilang bonus, ipapakita ko kung paano ko tinatanggal ng walang sakit ang CGM nang hindi nabubunot ang buhok. Simulan na natin sa unang hakbang. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit natatanggal agad ang sensor ng mga tao ay dahil nilalagay nila ito sa maling lugar. Pero ano nga ba ang pinakamagandang pwesto para isuot ang iyong CGM? Sa karanasan ko, pinakamaganda ang pwesto sa malalambot at matabang bahagi ng katawan na patag at protektado habang gumagalaw. Halimbawa, hindi mainam ilagay sa labas na bahagi ng itaas na braso dahil madali mong matamaan o matanggal ang sensor kapag dumadaan sa pintuan o umaabot ng gamit sa kabinet. Hindi rin ideal ang harap ng iyong itaas na braso dahil sa palagiang pagbaluktot at pag-unat ng braso, mas mabilis matanggal ang pandikit. Huwag kalimutan, ang paglalagay ng sensor malapit sa biceps o triceps ay maaaring masakit. Mas gusto ko ito ilagay sa likod o loob ng itaas na braso. Ang mga bahaging ito ay nananatiling patag sa karamihan ng mga gawain at protektado mula sa mga panlabas na bagay. Pero hindi lang ang itaas na braso ang magandang pwesto. Nagkaroon din ako ng magandang karanasan sa paglalagay ng sensor sa ibabaw ng aking dibdib at sa ibabaw ng aking hita. Tandaan na karamihan sa CGM ay aprobado lang sa itaas na braso, kaya off-label na kung ilalagay sa ibang parte ng katawan. Pero mas gusto ko talagang ilagay sa dibdib. Malaking pagbabago ito para sa marami, pati ako. Punta na tayo sa ikalawang hakbang. Isa pang malaking dahilan kung bakit nawawala ang sensor ng mga tao ay dahil hindi nila maayos na napaghahandaan ng balat bago ito idikit. Mas mahalaga ang hakbang na ito kaysa sa iniisip mo dahil ang susi para manatili ang sensor ay siguraduhing dumikit ito ng maayos at magkaroon ng matibay na kapit sa balat mo. Kaya paano natin gagawin yon? Una, iwasan mong ilagay ang sensor sa mga bahagi ng balat na may peklat o anumang nasira o namumulang balat. Hindi masyadong gumagana ng maayos ang mga lugar na yan. Pwede mong hugasan ng balat gamit ang simpleng sabon na walang pabanggo, pero iwasan ang moisturizer o body wash na may hydrating na sangkap. Pwedeng pahinain ng mga ito ang pandikit at magdulot ng abala. Pinakamahalaga sa paghahanda ng balat ang paggamit ng alcohol wipes. Lagi kong sinisiguradong punasan ng mabuti ang bahagi para matanggal ang anumang langis o tira-tira na maaring pumigil sa pandikit ng sensor na dumikit. Kadalasan, walang alcohol wipe ang CGM kit, pero may mabibili kang generic wipe sa butika. O itong mga mula sa Skin Grip na gusto kong gamitin, pareho silang mahusay. Bago ko ipakita ang teknik ko sa paglalagay ng sensor para mas dumikit ito, may ilang bagay kang dapat isaalang-alang ayon sa personal mong sitwasyon. Kung mabuhok ang braso, ahitin ang lalagyan ng sensor. Kung may sira ang balat, mag-exfoliate para matanggal ang patay na balat. At kung madalas kang pagpawisan at madaling matanggal ang sensor mo, subukan mong gumamit ng adhesive barrier. Para itong dagdag na pandikit, nagpapadikit sa balat mo at tumutulong para mas dumikit ang sensor. Ang adhesive barriers ko ay mula sa Skin Grip, ilalagay ko ang link sa ibaba kung gusto mong subukan. Punta na tayo sa ikatlong hakbang. Gamitin ang tamang paraan sa paglalagay ng sensor. Kung gumagamit ka ng Freestyle, Libre, Dexcom o anumang CGM, siguraduhin tuyo ng mabuti ang balat bago ilagay ang sensor. Wala pang 1 minuto ang kailangan para matuyo ang alcohol, pero sulit ang paghihintay dahil ayaw mo talagang may kahit anong likido pa ron. Tuwing maglalagay ako ng bagong sensor, lagi akong gumagamit ng salamin o front camera ng cellphone kaysa abutin at ilagay lang direkta. Itinataas ko ang braso ko para makita ko ng eksakto ang ginagawa ko. Ang makita ito sa salamin ay nagpapadali sa proseso. Pinipindot ko ang applicator sa balat, nilalagay ang sensor at hinahawakan ito ng ilang segundo. Tinutulungan itong dumikit ng husto ang pandikit bago ko iangat ang applicator. Dahan-dahan kong inaangat ang applicator, iniisip na nagkakakilala pa lang ang sensor, pandikit at balat ko. Pagkatapos, marahan kong binidiinan ang ibabaw ng sensor ng mga 10 segundo para masigurong dumikit ito. Sinisigurado ko ring maayos ang dikit ng gilid ng pandikit sa mga Dexcom sensor. 3 beses kong iniikot sa palibot ng patch at sa Freestyle Libre, bilog na dulo ng kutsarita ang gamit ko. Pwede ka ring gumamit ng anumang ligtas na bagay mula sa drawer mo.
Ang mahalaga ay siguraduhin na matibay ang pagkakadikit ng mga gilid. Ngayon, nailagay na natin ang sensor, pero may iba pa tayong kailangan gawin, kaya lumipat na tayo sa ika-4 na hakbang. Sa totoo, ang nangyayari sa loob ng 60 hanggang 70 minuto matapos ilagay ang sensor ay malaki ang epekto sa performance ng adhesive. Lubos kong inirekomenda na iwasan ang tubig o pawis na yon, walang paliligo, gym o matinding pagpapawis. Manatiling tuyo. Kailangan ng adhesive ng hindi bababa sa 1 oras para dumikit ng maayos sa balat. Mas tumatagal ito kapag nanatiling tuyo, pero kung mababasa agad, pwedeng magkaproblema ka. Isa pang bagay na irerekomenda ko ay gumamit ng overpatch para masiguradong nakakabit ang sensor at maprotektahan ito mula sa mga panlabas na bagay. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga modelo ng CGM ay walang kasamang overpatch, maliban na lang sa Dexcom GP2. Pero hindi ako masyadong humanga sa performance nito, hindi siya masyadong dumikit at hindi rin maganda ang disenyo. Ang mga patch na gustong-gusto kong gamitin ay mula sa Skin Grip. Gawa ito sa material na nakakasingaw, kaya hindi naiirita ang balat ko at umaabot o sumusunod ito kapag gumagalaw ang braso ko. Kapag nilalagay ko ang patch, sinusunod ko rin ang proseso ng sensor. Malinis, tuyong balat, walang likido, at kung kailangan, maglagay ng adhesive barrier. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan kung bakit mas gusto ko ang Skin Grip patches ay simple lang. Nanatili talaga sila at maganda ang itsura nila. Pwede kang pumili mula sa iba't ibang disenyo at kulay. At kung gagamitin mo ang link ko sa ibaba o ang code na Type 1 Talks, makakakuha ka ng 10% diskwento. Sige, nakakabit na ang sensor at overpatch, pero hindi pa tapos. Kung hindi mo susundin ang susunod kong sasabihin, pwede pa ring matanggal ang sensor mo. Kaya punta na tayo sa hakbang 5. Ang totoo, hindi basta-basta natatanggal ang mga CGM sensor ng kusa. Ang madalas na nangyayari ay nababangga natin ito sa kung saan o natatanggal natin ang sensor dahil sa pagkakabangga. Mahalagang maging maingat at siguraduhing suot ang sensor lalo na sa mga sitwasyong mataas ang panganib. Halimbawa, kapag nag-aalis ka ng t-shirt, sweater o sports bra, dahan-dahan mo itong hinuhubad para hindi matanggal ang sensor mo. Kapag umaabot ka sa kabinet, kotse o likod ng kasangkapan, alam mo na, mag-ingat din sa mga hamba ng pinto. Sila ang pangunahing kalaban ng CGM. Huwag masyadong lumapit dahil madali nilang matanggal ang sensor. Sa masisikip na lugar tulad ng aparador, makitid na pasilyo at banyo sa eroplano, mag-ingat ka o iwasan kung kaya. At syempre, mga aktibidad sa tubig at contact sports. Ibang usapan na yan. Hindi ko talaga gagawin to ng walang overpatch o protective sleeve. Ang punto ko, subukan mong gawing natural na lang ito sa'yo. Laging tandaan na gamit mo ang CGM at suot mo ito, lalo na sa mga sitwasyong mataas ang panganib. Sigurado akong makakatipid ka ng maraming abala sa bandang huli. Ngayon, tulad ng sinabi ko sa simula ng video, ito ang paraan ko para tanggalin ang sensor ng walang sakit at hindi natatanggal ang buho. Ang susi ay paggamit ng adhesive remover wipes na binasa sa halo ng langis at alcohol kaya madaling lumuwag ang pandikit. Binubuksan ko ang wipe, pinapahid sa pandikit ng sensor, tapos ilang segundo lang, tinatanggal ko ang sensor at pinupunasan ang natirang pandikit. Pwede mong gamitin ang baby oil o ibang langis para lumuwag ang pandikit. Ang advantage ng remover wipes ay mabilis silang umepekto, kaya hindi mo na kailangan maghintay ng 5 hanggang 10 minuto para gumana ang langis. Ngayon, kahit magawa mong mapanatiling nakakabit ang iyong CGM sa loob ng 15 araw, maaari ka pa ring magkaroon ng isa pang problema. Maaaring magbigay ng maling impormasyon ang CGM kung hindi mo ito gagamitin ng tama. Kaya panoorin mo ang susunod na video na ito. Para laging tama ang glucose info mo at makagawa ng tamang desisyon sa paggamot, huwag kalimutang kunin ang 10% discount sa Skin Grip Patches. Kita tayo ulit sa susunod. Paalam!